Isa itong pasasalamat sa Panginoon at ibibigay ng papuri ko. At awitan ko rin ang Panginoon. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. The angel of the Lord encamps round those who fear His name, to save them and deliver them from harm. Though lions roar with hunger, or lack for no good things, no wonder then we praise Him with our soul. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Children now will hear you, if you would see long life. Just keep your mouth from wickedness and lies. Do good and turn from evil, seek peace instead of strife. Love righteousness and God will hear your cry. Let us exalt His name together forever. I sought the Lord, He heard me and delivered me from my fears. Let us exalt His name together forever. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify the Lord. Oh, sing His praises, magnify
the Lord. Amen? Amen. Yan ang layunin ng isang tao nakakilala sa Diyos. Itaas ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng parte ng kanyang buhay. At hinihintay ng Diyos na gawin niya ng isang taong nakakilala sa Kanya. At sa ating pag-aaral, tayo lahat, let us open our Bible in the book of Matthew, chapter 16, verse number 21. Matthew chapter 16, verse number 21. Verse number 21, isang verse lang. Pa-assist na lang po si sister. 16:21. 16:21. Okay. Amen. Sabi natin basahin yung Matthew chapter 16, verse number 21. From the time Ready, read. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Amen? Basahin ko ulit. From that time forth began Jesus to show unto his disciples how that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day. Pero may nakita dito, ito yung tinatawag nating gospel. Sabi dito ng Biblia, Christ, sabi dito, died, suffer many things, and sabi dito, and be killed and raise again the third day. That's the gospel. Yung suffering ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, and especially the good news is yung kanyang resurrection. Ang title ng mensahe natin is, ay supernatural work of salvation ng Panginoon. Amen? At supernatural work of salvation. Amen? Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na kami magkaroon ng pag-aaral ng iyong mga banal na kasulatan. Thank you po. At ang aming dalangin, tulungan mo kami, Lord, na maunawa namin ito. Maunawa namin ang buhay. Maunawa namin, Panginoon, ang iyong salita. Thank you po na may maitaas ka namin sa aming pag-aaralan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tanggalin ko lang yung echo na. Hello. Hello. Test. Ayun po yung isang makikita natin. Bluetooth mode. Hello. Hello. Ayun po, nakita natin dito, no? Yung mga verse na binuksan natin is pinatutungkulan lang yung suffering ng Panginoon, yung kanyang kamatayan, at yung muling pagkabuhay ng Panginoon. Hindi na ako mamay. Patay na yung Bluetooth niya. Patay niyo naman, hindi na ako mamay. Okay lang. Ngayon nakita natin dito yung tinatawag ng Panginoong Jesucristo na na suffered many things and be killed, at sabi ng Bible, and raised again at the third day. Ngayon, yun yung tinutukoy natin ditong the gospel ng Panginoong Jesucristo. Punta tayo sa 1 Corinthians chapter 15. Isa-isayin natin kung ano yung gospel na sinasabi ng Biblia. Chapter 15 ng 1 Corinthians. Tatandaan nyo itong verse na ito dahil sa Bible, ito yung isa sa napaka-importante. Sa isang Kristiyano, itong 1 Corinthians chapter 15, ito yung isang importante na dapat maunawaan natin. Yan ngayon yung bubulay-bulayin ngayon natin. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 15? Sabi rito, verse number 1,
Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Ano yung gospel na yan? Yung sinabi ng Panginoong Hesus Kristo kanina. He suffered many things and be healed, at sabi ng Biblia, and raised again the third day. Sabi ng Bible, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Yung Kristiyano sa Corinthians, ito yung kanilang tinanggap. At hindi lang ito nila basta tinanggap. Sabi ng Bible, and wherein ye stand. Ano yung naraman nito? Ito yung tinitindigan nila. Ito yung tinatayuan nila. Ito yung bagay na pinaniniwalaan nila o pinanampalataya nila. Kaya sa oras na ito, ang nais ng Panginoong Hesukristo, panampalataya na natin. Ito yung tinatawag na gospel. Ano po? Ngayon, sabi rito ng Panginoong Hesukristo, ulitin ko lang, sabi ng Bible, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Ano yung sinasabi rito, if ye keep in memory? Ito talaga yung naunawaan niya. Yung ipinangangaral na ito ni Apostle Paul. Yung naintindihan niya. At sabi rito ng Bible, ikaw daw ay ligtas, sabi ng Bible, what I preach unto you, unless ye believe in me. Ibig sabihin, dalawang uri yung magiging resulta ng isang tao na sa paghahatian mo nito. Sila yung mga tao na tumindig, tumanggap at naniwala dito. Ito yung mga taong ligtas. At ito yung mga hindi naman tumindig, hindi naniwala, hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo, sila ito yung tinatawag ditong unless ye believe in me. Ngayon, sabi ng Bible, ito yung gospel. For I delivered unto you, first of all, that which I also received. Bago ito pinangaral ni Apostle Paul, bago niya ito itinuro, bago niya ito inihayag dito sa mga church ng Corinthians at sa mga mananampalataya nung dati, ito muna yung una niyang tinanggap. Ito yung pinaniwalaan niya, ito yung tinatayuan niya, ito yung tinitindigan niya patungkol sa kaligtasan. Ulitin ko po, maraming false gospel ngayon, kaya mag-iingat po tayo. At sabi rito ng Biblia, kasi bakit may false gospel? Kasi merong false prophet. Kung walang false prophet, walang false gospel. Kaya mag-iingat po tayo sapagkat hindi lahat ng ginagamit ng Diyos hindi lahat ng naghahayag na salita ng Diyos ay sa Panginoon. Ngayon, sabi dito ng Biblia, for I delivered unto you, first of all, sabi ng Bible, that which I also received, how that Christ died for our sins. Yan yung topic natin. How that Christ died for our sins. Sabi ng Bible, listen to this, merong witness. Sino yung witness? According to the Scriptures. Ayon sa banal na kasulatan. Yun yung gospel. Ano yung gospel? Kung paano raw ang Panginoong Hesukristo namatay sa ating mga kasalanan. Ngayon, what is the good news dito? Ito yung good news. Sabi ng Bible, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Yun yung tinatawag na good news. Ang good news dito, ang Panginoong Hesukristo ay nagbangon mula sa mga patay at binuhay siya ng Ama na nasa langit. Ngayon, yun yung gospel. At yun yung ating tatalakayin ngayon. Kaya ang title natin, Supernatural Work of Salvation. Ngayon, balik po na tayo rito sa Acts chapter 13. Acts chapter 13, marami tayong mga talatang bubuksan ngayon. Verse number 29 hanggang verse number 32. Tatlong verse lang po. Kung gusto nating matuto sa Panginoon, kailangan mga magbubukas tayo ng Biblia upang mas makilala natin ang Panginoong Diyos na nasa langit. 13:29. Oh, amen. 13 verse number 29. Sabi dito ng Biblia, and when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree, and sabi ng Bible, and laid him in the sepulchre. Verse 30, but God raised him from the dead. Yun yung totoo. Na ano lang, ang Panginoong Hesukristo, talagang ang katotohanan, namatay sa atin, at sabi ng Biblia, yung tree na tinutukoy dito, that's the cross. Sabi dito. At sabi dito ng Biblia, sa verse number 29, and laid him in a sepulchre, but God raised him from the dead.
Yung Diyos Ama, binangon siya mula sa mga patay. At pag-aaralan natin kung bakit ba siya namatay at kung bakit ba siya nabuhay. Ano yung ibig sabihin nito? Verse 31. And it was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. Ibig sabihin, merong witness. May nakakita sa Panginoon na talagang siya'y binangon. At yun yung napaka-importante. Verse number 32. And we declare unto you glad tidings. Ano yung glad tidings? That is good news. What is the good news? Si Kristo'y nagbangon. At sabi dito ng Bible, how that the promise which we made unto the fathers. Sino yung fathers dito? Of course, yung mga ninuno nila. Sa Old Testament, napakaraming pangako doon. Promise patungkol sa parating na Messiah. At dumating yung Messiah. At yung promise din na meron na yung Messiah is magdurusa, mamamatay. At sabi dito sa verse number 32, ganda na sinabi. Sabi dito, sabi dito sa verse number 32, and we declare unto you glad tidings, how that the promise which was made unto the fathers. Ibig sabihin, yung pangako sa ating mga ninuno, nagkaroon na ng kaganapan. Nangyari na ano yun? Na si Jesus Christ ay namatay, nagdusa, at hindi lang yun, nabuhay siya, binuhay siya nung ama na nasa langit. Ngayon, gospel is the power of God unto salvation. Walang ibang kaligtasan ang tinuturo ng Biblia kundi itong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, bakit natin nasabing power of salvation? According sa Romans chapter 1, verse number 16, dito tayo sa Romans 1:16, sabi ng Biblia, sabi ni Apostle Paul, Romans 1:16, tatandaan natin yung mga verse na ating binabasa. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Kasi marami ngayon masyado na ikinahihiya yung mga bagay na ito. Dapat ito'y salitain, hindi ikinahihiya. At sabi dito ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. May kapangyarihan ng Diyos patungkol sa kaligtasan, at ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan, wala na ibang kundi ebanghelyo. Kaya mag-iingat tayo kasi bakit? Sapagkat maraming lumalaghanap ngayon yung false gospel. At sabi dito ng Bible, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Ibig sabihin, pag ang isang tao pinaniwalaan itong gospel na ito, doon siya tatanggap ng kaligtasan. Sabi dito ng Bible, to the Jew first and also to the Greek. Ibig sabihin, yung kaligtasan ng Hudyo at ganoon din sa kaligtasan ng Hentil. Sino ba yung Hentil? Ito yung hindi Hudyo. At parte po tayo dito. At ngayon, yun yung isang makikita natin dito. That's the gospel of Jesus Christ. At ngayon, dapat ito ay paniwalaan ng tao, maunawaan ng tao. At hindi lang yun. Itong gospel na ito is nagbibigay talagang, gospel gives immortality. Amen. Bakit immortality? Punta tayo sa 2 Timothy chapter 1 verse number 2. 2 Timothy chapter 1 verse number 2. According sa Bible, 2 Timothy chapter 1 verse number 2, mababasa natin dito yung tinatawag na immortality. 1:10. Sabi ng Bible, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished death. Ibig sabihin, inalis niya yung kamatayan. Lahat tayo mamamatay, pero once we believe in Jesus Christ, mabubuhay tayong muli. That's the promise of the Bible. At sabi dito ng Bible, but is now made manifest by the appearing of our Lord Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life. Nagdala, nagbigay ng buhay. Ano pa yung sabi dito? And immortality. And immortality to life. Saan daw manggagaling? Through the gospel. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ebanghelyo, magkakaroon tayo ng tinatawag na immortal na buhay. Ang tanong, do you believe on that? Amen. Yes. Ang Bible is napakaraming pangako according sa napakinggan ko sa preaching. 8,000 promises. Kaya kailangan natin magbasa, kailangan natin makinig. Bakit? Upang maunawaan natin yung pangako.
At upang makilala natin ang lubos ng Diyos. Ang isang totoong nakakilala sa Diyos, lagi nagbabasa ng Biblia. Dapat maunawaan natin. Ngayon, number 1, hindi na makatagal pa. He suffers. Ang Panginoong Jesucristo, He suffers for what? He suffers persecution. Grabe yung persecution na nangyari sa Panginoong Jesucristo. Kaya ikaw, kung Kristiyano ka, darating yung panahon, ipipersecute ka. Maaring ng pamilya, maaring ng kaibigan, o maaring yung mga taong nakapalibot sa iyo. Kasi bakit? Kasi Kristiyano ka, na katulad ng Panginoong Jesucristo, talagang dumanas ng persecution. John chapter 5. John chapter 5, verse number 16. John chapter 5, verse number 16. Andiyan na kayong lahat? Amen. O sabi ng Bible sa John chapter 5, verse number 16. And therefore, And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath day. Bili mo, saan mo naman nakakita? Gumawa na ng miracle ang Diyos. May pinagaling na tao, may binigyan ng paningin, mayroong binuhay na tao. Pero tayo ka nagagaling. Kaya nga nagtanong siya ang Panginoong Jesucristo kung sino man sa inyo merong hayop na nahulog halimbawa sa balon. Hindi mo ba siya iaahon araw ng Sabbath day? Ano ba ang mas maganda sa Sabbath day? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Kaya dito natin makikita, he suffers persecution. Sa kabila ng ginawa niyang paghihimala, sa kabila ng ginawa niyang malaking bagay, mga inuusig pa siya ng tao. John chapter 15, verse number 20. John chapter 15, verse number 20. Sabi ng Biblia, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. Sabi ng Bible, the servant is not greater than his Lord, if they have persecuted me. Nakita natin? If they have persecuted me. Sabi dito ng Bible, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. Ano inilarawan nito? Kung ang Panginoong Jesucristo dumanas ng persecution, ganun din yung Kristiyan. Tanong niyo po, hindi, and I thank God, malaya sa Hong Kong na i-share yung gospel. Hindi lahat ng bansa nayahayag ito. Sa China, bawal ito. One day, mangyayari yan sa Hong Kong. At mangyayari yan sa Macau. Kasi bakit? Kasi parte nito ng China. Kaya kung hanggat meron kayong pagkakataon na makinig ng salita, makinig ka kasi bakit? Pinakikinggan mo yung salita ng pinakamakapangyarihan sa lahat, which is ang Panginoong Diyos na nasa lahat. Nakita natin dito, he suffers persecution. He suffers rejection. He suffers rejection. According sa Bible, sabi ng Isaiah chapter 53, verse number 3. Old Testament tayo. Ito yung prophecy or vision ni Prophet Isaiah. According sa Bible, sabi ng Isaiah chapter 53, he suffers persecution. Andiyan na kayong lahat. O, sabi rito ng Bible sa verse number 3 ng Isaiah chapter 53. Ito yung suffering ng Panginoong Jesucristo para maunawaan natin. Kung may mga Bible kayo, dapat kinukulayan nyo ito. Verse 3. He is despised and rejected of men. Yan ang katotohanan. Ano yun? Ang Panginoong Jesucristo talagang hinamak ng tao. At hindi lang yun, itinakwil siya ng mga tao. At sabi rito ng Bible, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, inulit-ulit, and we esteem him not. Ibig sabihin, itong Panginoong Jesucristo, hinamak siya, itinakwil siya ng tao. Ang maganda rin at ang hindi maganda dito, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi nila binigyan ng kahalaga. Yun ang isang hindi maganda. Pero nakita natin, nireject siya ng mga tao. Mark chapter 8, verse number 31. Makikita natin dito yung tinatawag na rejection sa Panginoong Jesucristo.
Mark chapter 8. Verse 8. Sabi ng Biblia sa Mark chapter 8, verse number 31. Parang nabasa na natin kanina yun eh. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected, sabi ng Bible, of the elders and of the chief priests and scribes and be killed and after 3 days rise again. Yun yung isang dinanas ng Panginoong Hesukristo. Itinakwil siya, tinanggihan siya ng mga tao. Luke chapter 23. Luke chapter 23. Ito medyo mahaba ito. Chapter 23. Babas ako na lang, sundan nyo na lang ng inyong mga mata, bibilisan ko yung basa nito. Luke chapter 23, verse number 13 hanggang verse number 22. Ito yung ang Panginoong Hesukristo, yung kanyang nasa ano na ito, sa kamay na siya ng mga Romans po dito. Chapter 23, verse number 13. Sabi dito ng Biblia sa verse number 13. Pilate. And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers of the people, said unto them, Ye have brought this man unto me as one that perverted the people. Sabi ng Bible, and behold, I having examined him. Sabi dito, examine him before you, have found no fault in this man, touching those things whereof ye accuse him. No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. Si Pilate talagang ayaw siyang ano yun eh. Gusto i-release siya eh. Pero itong mga tao, itong mga elders talagang gusto ano siya. Papako siya. I will therefore chastise him and release him. For of necessity, he must release one unto them at the feast. And they cried out at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas. Nakita mo yung pag-reject sa kanya rito. Gusto siyang i-release dito, magre-release ng isang tao dahil merong Passover, pero mas pinili nila yung mamamatay tao kaysa sa isang taong inosente, who for a certain sedition made in the city, and for murder was cast into prison. Murder means mamamatay tao. Pilate therefore, willing to release Jesus, spake unto them, but they cried, saying, Crucify him, crucify him. Verse 22, and he said unto them the third time, Why, what evil he hath done? I have found no cause of death in him. I will therefore chastise him and let him go. And they were instant, sabi ng Bible, with loud voices, requiring that he might be crucified, and the voices of them and of the chief priest prevailed. Ibig sabihin, mas nanaig sila. Ano yun? Na ang Panginoong Hesukristo mapako. Ano naraman ito? Nireject nila yung anak ng Diyos. Hindi lang yun. He suffers persecution, he suffers rejection, he suffers humiliation. Yung pagkapahiya. Pero yung isa kang anak ng Diyos, bumaba rito sa lupa, pero ang mga tao, tinakwil siya. At hindi lang yun, ipinahiya ang Panginoong Hesukristo. Basa tayo ng talata. Mark chapter 14, verse number 61 hanggang verse number 65. Actually, marami tayong mababasa po dito patungkol sa ginawa ng mga tao sa Panginoong Hesukristo. Pero kasama yan eh. Kasama yan sa sinulat sa Kanya. Mark chapter 14, verse number 61. Ibig sabihin, kasama yan sa lahat ng sinulat sa Panginoong Hesukristo na siya ay magdurusa. Verse 61, nandiyan na kayo lahat? Sabi dito ng Bible, verse 61, But he held his peace and answered nothing. Again, the high priest asked him and said unto him, Art thou the Christ, the Son of the Blessed? And Jesus said, I am. And ye shall see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. Sinabi niya yung katotohanan. Ang sabi dito ng Bible, then the high priest rent his clothes. Sinira yung kanyang damit and saying, What need we and not any further witnesses?
Ye have heard the blasphemy, what think ye? And they all condemn him to be guilty of death. Verse 65, and some began to spit on him, and to cover his face, and to buffet him, and to say unto him, prophesy, sabi ng Bible, and the servants did strike him with the palms of their hands. Kaya napaya ang Panginoon. Dinuraan siya, sinaktan siya, hinubaran siya. Diba? So, alam niyo ang tao ngayon? Ang iniisip ng tao ngayon, yung ano lang, yung kanilang dangal. Hindi iniisip yung dangal ng Diyos. Ang iniisip ng tao, yung dangal ng tao. Pero itong Panginoong Jesucristo, hindi niya inisip yung kanyang dangal. Kaya yun yung nakita natin to, He suffers for what? Panguli, He suffers for our sins. Bakit siya nandoon sa cross? Dahil saan? Dahil sa ating kasalanan. At dapat maunawaan natin na tayo'y talagang isang mga maruming basahan according sa Biblia. Yun yung isang nakita natin dito. He suffers for our sins. Ngayon, pangalawang titignan natin dito, He died. Magandang maunawaan natin bakit siya namatay. Yung mga convicted kung bakit nakatulan ng bitay, because sila yung mga talagang pusakal ng mga mamamatay tao. Mga nagtitinda ng droga, talagang ibang klase kung bakit sila nakatulan ng kamatayan. Pero ito, hinatulan ng kamatayan. Bakit siya hinatulan ng kamatayan? Unang titingnan natin dito, He bore and paid our sins. Ibig sabihin, dinala niya yung kasalanan natin at binayaran niya ito. According sa Isaiah chapter 53 verse number 4. Balik tayo sa Isaiah chapter 53 verse number 4. Isaiah 53. Sabi rito ng Bible, verse number 53. No, He bore and paid our sins. Isaiah chapter 53, verse number 4. Sabi ng Bible, verse 4. Surely He hath borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem Him stricken, smitten of God, and afflicted. Sinaktan siya. Sino nanakit sa kanya? Sabi ng Bible, yung Ama na nasa langit. Smitten of God, sabi ng Bible, and afflicted. Yan yung sinasabi na tinatawag natin ng Isaiah chapter 53, verse number 4. Hebrews chapter 9. I say, saglit lang, verse 5 pala, verse 5, sorry, verse 5. Hindi ko na napansin yung verse 4 hanggang 6 pala. But He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Transgressions and iniquities, that is our sins. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Tingnan niyo po ha. Siya'y sinaktan dahil sa ating pagsalamsa. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Ano larawan nun? Sa ating mga kasalanan. At hindi lang po yun. At ang sabi rito ng Biblia, siya ay pinarusahan pero sa ating mga kapayapaan. The chastisement of our peace was upon Him. Ang kaparusahan kay Kristo, ang kapayapaan ay sa ating mga tao. At sabi ng Bible, sabi rito, and with His stripes we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo raw ay gagaling. Gagaling kaya saan? Gagaling sa kasalanan. Verse 6. All will like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Napakagandang ipaliwanag dito eh. Ibig sabihin, tayo yung mga ligaw na tupa. At dahil ligaw tayong mga tupa, pinili natin yung sarili nating daan. Hindi natin pinili yung gusto ng Diyos. Ano yung larawan nito? Hindi tayo masunurin sa Diyos. Yun yung katotohanan, hindi po tayo masunurin sa Panginoon. At sabi dito ng Bible, sa verse number 6, and the Lord hath laid on Him the iniquity of us all. Ibig sabihin, dahil hindi tayo masunurin sa Diyos Ama na nasa langit, yung ating kasamaan, yung ating pagsalangsang, yung ating kasalanan, ipinasan at ibinigay niya sa Panginoong Jesucristo. He bore and paid our sins. Nung siya ay namatay sa cross. Yun yung isang malaking katotohanan. Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9.
verse number 28. Dito natin makikita na ang Panginoong Hesukristo, sabi dito ng Biblia, is in-offer para sa kasalanan natin. Yung context kasi ng Hebrews, ito yung ang Panginoong Hesukristo as High Priest. Chapter 9, verse number 28. Nandiyan na kayo? Sister Bingyan, niya ka na? Hindi, malapit sa uli. Bago mag-James. Ngayon, nakita natin dito, sabi ng Biblia, so Christ was once offered to bear the sins of many. Sabi rito, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall appear the second time without sin unto salvation. 28. Nakita natin dito, so Christ was once offered to bear the sins of many. Yun yung katotohanan. Nung si Jesus Christ nasa cross, dinala niya yung ating mga kasalanan. Anong uri ng kasalanan? Yung kasalanan natin dati, kasalanan natin ngayon at kasalanan gagawin pa lang. Past, present, and future, dinala niya na lahat yun doon. 1 Peter chapter 2 verse number 24. 1 Peter chapter 2 verse number 24. First Peter chapter 2 verse number 24. Andiyan na kayong lahat. Sabi dito ng Bible. 1 Peter chapter 2 verse number 24. Sabi dito, who His own self bear our sins in His own body. Sino tinutukoy dito? Ang Panginoong Hesukristo. At sabi dito ng Bible, on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes we are healed. Ibig sabihin, ito yung nasa Isaiah chapter 53 verse number 5. Ano yung larawan nito? Dinala ng Panginoong Hesukristo yung tree na tinutukoy dito, that's the cross. At sabi dito ng Bible, sabi ng Biblia, ay sa pamamagitan ng kanyang mga latay ng sugat, tayo raw ay gagaling. Tayo raw ay gagaling. Tayo raw ay gumaling. John chapter 19 verse number 30. Dito mo makikita na tinapos na ng Panginoong Hesukristo ang kabayaran ng kasalanan. Verse 30 ng chapter 19. Sabi diyan sa chapter 19 verse number 30, sabi dito 19:30. Now, sabi dito, when Jesus therefore had received the vinegar, He said, it is finished. Alam niyo salitang it is finished? Means paid in full yung kasalanan ng tao. Binayaran niya na ng buo. Kaya sa kaligtasan, wala tayong parte. Tatandaan natin, wala tayong parte sa kaligtasan. Ngayon, sabi dito, it is finished. And He bowed His head and gave up the ghost. Ano yung narawan nito? Binayaran na ni Kristo lahat ang kasalanan natin. At yan yung titingnan natin dito. He died, He bore, and paid our sins. Ang pangalawang titingnan natin dito, He drank the wrath of God. Ibig sabihin, ininom niya yung pot at galit ng Diyos. Di ba na-share natin yan kay Sister Au? Ano yung ininom dito? Yung pot at galit ng Diyos. Ininom niya. At kung bakit siya napako doon, ang katotohanan, that is the wrath of the Almighty God. Jeremiah chapter 25 verse number 17, verse number 15 hanggang verse number 17. Jeremiah chapter 25
Jeremiah chapter 25. Verse 15 hanggang verse number 17. Sa ano yun natin sa Old Testament? Sister Jonah. Jeremiah chapter 25 verse number 15. Verse number 15. Andiyan ka na, Sister. Di pa. Ha? 15. Sige lang, Pastor. Tuloy mo na. Oo. Pagkatapos siya ng Isaiah, Jeremiah. Pagkatapos ng Isaiah, Jeremiah. Okay. Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, and then Jeremiah. Chapter 25. Nandiyan kayo lahat. O sabi dito ng Bible, makikita natin dito ha. Thus saith the Lord God of Israel unto me, Take the wine cup of his fury. Ano raw yung laman ng cup? Fury. Ano yung fury? Fury or anger or wrath of the Almighty God at my hand, and cause all the nations. Sabi ng Bible, cause all the nations, sabi dito, 25. to whom I send thee to drink it. 25, 15. Sino raw yung dapat uminom? Tayong mga tao. At sabi dito ng Bible, verse number 16, and they shall drink and be moved and be mad because of the sword that I will send among them. Verse 17. Verse 17. Then I took the cup at the Lord's hand and made all the nations to drink unto whom the Lord had sent me. Ano yung larawan natin ito? Gusto natin makita rito yung laman ng cup. What is inside the cup? That is the fury, anger, or wrath of God. Okay? Matthew, punta tayo sa Matthew. Makikita natin kung ano yung tinutukoy ng Panginoong Hesukristo dito. Matthew chapter 26. Verse number 39. Matthew chapter 26. Sabi rito ng Bible sa chapter 26, verse number 39. Ito na. Verse 39. And he went a little further and fell on his face and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Let this cup pass from me. Let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Ano yung sabi ng Panginoong Hesukristo sa wikang Tagalog? Kung kalooban mo, itong sarong ito o itong cup na ito, lagpasan ako. Ano naman ng cup? Fury. Fury and anger of God. Amen? Yung fury and anger of God. Kaya si Jesus Christ, kung bakit siya napako sa cross, sapagkat yung bukod at galit ng Diyos, ibinigay lahat sa Kanya. Nakuha nyo, kaninong galit yun? Galit sa ating mga tao. Kasi bakit? Sabi nung Isaiah chapter 53 verse number 6, dahil hindi natin sinunod ng Diyos, tayo sinunod natin sarili natin. Yung sabi ng Bible, yung ating kasamaan, ipinasan at ibinigay sa Panginoong Hesukristo. At ngayon, sabi dito ng Bible, verse number 40, and he cometh unto the disciples and findeth them asleep, and saith unto Peter, What could ye not watch with me an hour? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Verse 42. He went away again the second time and prayed, saying, o tingnan niyo po kanina sabi niya, itong sarong ito, lagpasan ako. Pero ang kalooban mo pa rin ang masunod, sabi niya sa Ama na nasa langit. O my Father, if this cup not pass away from me, except I drink it, maliban na inumin ko, thy will be done. Dito meron na siyang sinabing, except I drink it. Ano yung naraman nito? Kung si Jesus Christ nakapako sa krus, ang katotohanan, yung puot at galit ng Diyos na para sa ating mga tao, siya ang umako. Ibinigay sa kanya ng Diyos ng nasa langit. Kaya magpasalamat tayo, merong gospel.
na dapat maunawaan natin kung bakit siya namatay, sapagkat yung galit ng Diyos sa ating mga tao, ipinasan at ibinigay sa Kanya. And that's the gospel. Kailangan maunawaan ng tao yun eh. Kaya lalo sa mga nag-share sa atin sa souls, kailangan maunawaan ng tao yun. Ngayon, nag-soul winning sa atin. He drank of the wrath of God. Ibig sabihin talagang ininom niya yung kot at galit ng Diyos. Pangatlo, titingnan natin dito, he showed great love towards God and people. Kung bakit siya namatay, ipinakita niya yung pagmamahal niya sa Diyos Ama na nasa langit. Paano ba natin mapapakita ang pagmamahal sa Diyos? Sa pagbibigay ba natin? May parte yun. Pero ang totoong pagmamahal sa Diyos ay maging masunurin tayo sa Panginoon. And that's love. Obedience. Yan ang pagmamahal sa Diyos. Kaya mahirap yung sinasabi natin, mahal ko ang Panginoon, pero tayo sumusunod sa salita niya. Yung problema po yun. Ngayon, ano yung pinakita yung tinutukoy natin dito? He died. He died for what? He died because He bore and paid our sins. He drank the wrath of God. At hindi lang yun, no? Pag sinabi kasing wrath, extreme anger yun eh. Ngayon, pang-apat natin dito, He showed great love towards God and people. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, pagkatapos ng Galatians, Galatians, Ephesians, Philippians. Pagkatapos ng Ephesians, Philippians na po, chapter 2, verse number 5. Verse 6 na lang po, pero kasama ko na yung verse number 5. Sabi rito ng Bible sa verse number 5 ng Philippians chapter 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ano ba yung dapat na isa-isip ng isang Kristiyano? Hindi dapat makasarili ang Kristiyano. Tsaka dapat nagpapakababa. Ito yung dapat kaisipan ng isang Kristiyano. Verse number 6. Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Nasaan niya siyang Diyos? Pero hindi niya ito inari. Diba? 100% siya ay Diyos, 100% siya ay tao. Pero hindi niya inaring siya ay Diyos, but made Himself of no reputation. Inalis niya yung kanyang reputasyon, inalis niya yung kanyang dangal, and took upon Him the form of a servant. Sino yung servant na tinutukoy dito? And was made in the likeness of man. Mas pinili niyang maging alipin, at sabi rito ng Bible na anyong tao. Verse number 8. And being found in a fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ano yung larawan nito? Kung si Jesus Christ napako sa cross, nung siya ay namatay, ang isang inilarawan nito, yung pagsunod niya sa Ama. At ganun din, yung pagmamahal niya sa Diyos Ama na nasa langit. Kaya sa oras na ito, that's the gospel. Kung bakit siya namatay. Ang katotohanan, ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa ating mga tao, at hindi lang yun, pagmamahal especially sa Panginoong Diyos na nasa langit. Ngayon, ang isang makikita natin sa pagmamahal, yung obedience, no? Nakita natin sa Philippians chapter 2, and hindi lang yun, yung giving Himself, ibinigay niya yung sarili niya. Sabi ng John chapter 15 verse number 13, greater man hath no man than this. That a man, sabi ng Bible, gave life to his friends. Ibig sabihin, napakalaking pag-ibig ng isang tao o isang kaibigan, pagbigay ng buhay sa kanyang kaibigan. At sa ang Panginoong Jesucristo lang naagawa noon. Hindi niya tayo kaibigan, pero ibinigay niya yung kanyang sarili sa atin. Sabi dito ng John chapter 15 verse number 13, greater love hath no man than this, that a man laid down his life for his friends. Amen? Napakabuti ng Panginoong Diyos. At hindi lang yun, sabi ng Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, verse number 2. Ephesians chapter 5, verse number 2. Sabi dito ng Bible,
and walk in love as Christ also had loved us. Paano ipinakita ng Panginoong Hesus Kristo magmamahal sa atin? Sabi ng Bible, and had given Himself for us. An offering and sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Yun yung katotohanan. Kaya sa buhay po natin, mahal tayo ng Diyos. Pero paano natin pakikita yung pagmamahal natin? Maging masunurin tayo sa Panginoon. At dyan mo lang makipakita ang pagmamahal mo sa Panginoon. Maging masunurin tayo sa Kanya. Ito yung pangulit titignan natin dito sa pangalawa. He died. He died for what? He abolished and slain the enmity of God to man. Ibig sabihin, inalis niya yung pagiging, kasi kakalaban tayo ng Diyos eh. Naniniwala ba kayo na nakaaway tayo ng Diyos? Totoo yun. Paano natin nasabi kaaway tayo ng Diyos? Kasi hindi masunurin ang tao sa Diyos. Ngayon, ito po, basahin natin yung verse. Sabi ng Romans, bakit natin nasabi kaaway tayo ng Diyos? Sabi rito ng Romans, sorry, Ephesians chapter 2 pala. Ephesians chapter 2, verse number 14 hanggang verse number 16. He abolished death. Pasis na lang po si ate, Andiyan na kayo, ate Pinky? Verse 14. Sabi ng Bible, for He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. Ibig sabihin, sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Sino ba yung dalawa dito? Yung tayong tao at yung Diyos. At sabi dito ng Biblia, giniba ang pader na nasa gitna, na nagpapahiwalay sa atin ng Diyos. Verse 15, having abolished in His flesh the enmity. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus Kristo, inalis niya. Ano yung inalis niya? Yung pagiging kaalitan natin sa Diyos. Sabi dito, having abolished in His flesh the enmity, even the law of commandments. Sabi ng Bible, contained in ordinances to make in Himself of twain one new man, so making peace. Na inalis ang pagkaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Ano tinutukoy na laman? Yung kamatayan ng Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na dating kaalitan ng natin ng Diyos, magiging inalis niya yung bagay na yun. Kaya mapalad ang Kristiyano. Mapalad ang Kristiyano. Napakapalad ang Kristiyano. Verse number 16. And that He might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. Ano yung pinatay ng Panginoong Jesucristo? Yung pagiging kaalitan natin sa Diyos. And that's the gospel. Kung bakit siya namatay? Upang tayo na kaaway ng Diyos ay maging kabati ng Diyos, maging kasundo ng Diyos. Yun yung tinatawag na reconciliation. Yan ang ibig sabihin kung bakit siya namatay. Ang katotohanan kung bakit siya namatay, balikan natin, isa-isahin ko. Ano? Bakit siya namatay? He bore and paid our sins. He drank the wrath of God. He showed great love towards God and people. At hindi lang yun. Paano? By obedience and by giving Himself. And He abolished and slain the enmity of God to man. And that's the gospel. Ngayon, pangatlo, He is risen. Ano ba ibig sabihin ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo? Alam ng kahit ng bata ang Panginoong Jesucristo, oo, nabuhay siya. Pero hindi alam ng tao kung bakit siya nabuhay. According sa Romans chapter 3 verse number 10, sabi ng Bible, as it is written, there is none righteous. Verse number 23, for all have sinned. Ibig sabihin, ang inilarawan nito, kahit na ano gawin nating mga tao, baluktot tayo sa paningin ng Diyos. Hindi tayo matuwid. Pero sa pamamagitan ng pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo, pwede tayong maging matuwid sa kanyang paningin. Sige, basahin natin. Ano yung tinatawag ito? Letter A. Ito yung tinatawag na justification in the sight of God. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay, ibig sabihin, ang dahilan nito, na tayong mga baluktot, pwede tayong maging matuwid. Yan ay kung
mananampalataya tayo sa Panginoong Heso Kristo. Sige, basahin po natin. Romans chapter 4, verse number 25. Romans chapter 4, verse number 25. Was delivered. Romans chapter 4, verse number 25. Sabi diyan, no? Verse 25. Who was delivered for our offenses? Ano ba yung offenses? Ito yung ating kasalanan. Ito yung ating mga sala. Saan siya na-delivered? Sa kamatayan. At sabi ng Bible, and was raised again for our justification. Bakit daw siya binangon? Para sa ikaaring ganap at ikaaring matuwid ng tao. Kaya yung Kristiyano, he is righteous in the sight of God. Why? Because yun yung sinabi ng Bible. Ngayon, yan ang ibig sabihin kung bakit siya nabuhay. Isaiah chapter 53 verse number 11. Isaiah chapter 53 verse number 11. Balikan natin yung prophecy ni Prophet Isaiah. Verse 11. Sabi ng Bible, He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant, makinig kayo, sino yung righteous servant? Ang Panginoong Jesucristo. Justify many. Ibig sabihin, tayo'y hindi matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, magiging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. At yan yung layunin kung bakit nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Ano yung larawan nito? Na tayo ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos. Ano pa ibig sabihin kung bakit siya nabuhay? Kung bakit siya nabuhay? Ano? Pangalawa, redemption and forgiveness of sins. Ibig sabihin, katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Sino tatanggap itong kapatawaran ng kasalanan? Of course, yung tao lang na mananalig sa Kanya. Inubos na ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago ang lahat ng kasalanan ng tao sa amang Diyos na nasa langit. Hebrews chapter 9 verse number 12. Hebrews chapter 9 verse number 12. Hebrews chapter 9 verse number 12. Ulitin ko, yung Hebrews, ang context nito is ang Panginoong Jesucristo is a high priest. Sa Old Testament, yung high priest, sila yung nag-o-offer ng mga dugo ng hayop. Sila yung pumapasok dito sa Holy of the Holiest. Dito ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ang nagpunta sa Holy of the Holiest, doon sa sangkalangitan. Amen? Verse number 12, sabi ng Bible. Di ba sa Old Testament, nag-o-offer sila ng hayop? O dito, sabi ng Bible, neither by the blood of goats and calves. Hindi rin sa dugo ng hayop, but by His own blood. Kundi yung sarili niyang dugo ng Panginoong Jesucristo, He entered in once into the holy place. Saan holy place ito? That's heaven. Amen? Sabi nito ng Bible, having obtained eternal redemption for us. Ano larawan ito? Habang buhay na katubusan. Ano yung larawan ito? Magpakailanman wala na mag-o-offer ng dugo para sa kasalanan ng tao. Why? Dahil once and for all, ang Panginoong Jesucristo na ang nag-offer ng dugo sa Diyos Ama na nasa langit, at ito, tinanggap natin yung tinatawag na katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Ngayon po, para maunawaan natin, merong isang inilalarawan tong redemption dito. Punta tayo sa Ephesians chapter 1, verse number 7. Ephesians chapter 1, verse number 7. Para maunawaan natin yung tinatawag na sinasabi rito ng Biblia. Sabi ng Ephesians chapter 1, verse number 7. We have redemption. Sabi diyan, Ephesians 1:7. Sabi rito, inuhong. Sino ba yung uhong dito? Ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, we have redemption through His blood. Meron daw tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. At sabi dito ng Bible, sabay-sabay natin basahin, the forgiveness of sins. Ano yung larawan ng redemption? Kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, lahat ba tayo tatanggap ng kapatawaran ng kasalanan? Hindi. Bakit? Yung sasampalataya lang. Acts chapter 10 verse number 43.
Acts chapter 10, verse number 43. Malapit na po tayong matapos. Pero maganda maunawaan natin yung gospel. Kaya para pag mag-share tayo, una maipakilala natin na siya'y talagang namatay, pero dapat masabi natin kung bakit siya namatay. At nabuhay siya at masabi din natin kung bakit siya nabuhay. Ngayon, sabi dito ng Bible, 10:43. Sabi ng Biblia, Okay. to Him. Sino yung Him? Ang Panginoong Jesucristo. Gave all the prophets witness. Alam niyo kung bakit may propeta? Upang patotohanan ng Panginoong Jesucristo. At sabi ng Bible, that through His name, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, whosoever believe it. O, tignan niyo, napakabuti ng Diyos. Hindi namimili ang Diyos. Sino man daw ang sumampalataya, sino ang maniwala, sino ang manalig. Kanino? Sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, sabay-sabay natin basahin. Shall receive remission of sins. Ano yung remissions? Ito yung tinatawag na forgiveness of sins. Maliwanag, Sister Pinky. Receive vision. Sister Jonalyn, Ate Au. Maliwanag po. Ano yung maliwanag? Na ang tatanggap ng kasalanan, kapatawaran ng kasalanan, yung merong Jesus Christ. Amen. Bakit mapupunta sa hell ang tao? Ang katotohanan, hindi tumanggap ng kapatawaran. Amen. Yun yung ibig sabihin kung bakit siya nabuhay. For our justification. Ano pa yung isa? Para sa redemption and forgiveness of sins. Pangatlo, He satisfied the justice of God. Ibig sabihin, yung justisya na hinihingi ng Diyos, na-satisfied ito sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. At kaya siya binuhay. Alam niyo kung nag-share kami, pinaliliwanag ko ito. Kasi, pwede tayong gumawa ng mabuti, pero hindi tayo maliligtas. Di ba? Kasi bakit? Kasi sabi ng Biblia, according sa Isaiah chapter 64, verse number 6, ang tao is maraming basahan. Sabi ng Biblia. At ngayon, dahil marami tayong basahan, kahit na ano gawin ng maruming basahan, hindi ito magiging malinis sa paningin ng Diyos. Amen? Kahit na ano gawin natin, hindi masasatisfied yung justice na hinihingi niya. Kasi bakit? Ang katotohanan, ubod tayo ng makasalanan. Ngayon, bakit natin nasabi ito? Punta tayo sa Isaiah, balik tayo sa chapter 53, verse number 10. Isaiah chapter 53, verse number 10. Isaiah 53:10. 53, verse number 10 and verse number 11. Tatandaan niyo, Isaiah 53, ito yung suffering ng Panginoong Jesucristo. Dapat alam natin ito. Andiyan na kayo, verse 10. Pasis nga si Sister Pinky. Yes, it praise the Lord. Ano po yan? Bago mag-Jeremiah, pagkatapos ng Song of Solomon, Isaiah. Andiyan ka na, Ate Marlene. Ate Aw, nandiyan na kayo? Andiyan ka na, sis? Basahin ko. Sabi dito ng Bible, magandang makita natin ito eh. Sabi dito, yet it pleased the Lord to bruise him. Ano yung narawan nito? Ibig sabihin, kinalugdan ng Diyos yung pambubugbog, panlalamog at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Ano yung narawan nito? At least, ibig sabihin, nasiyahan siya. Ano yung nasiyahan sa Panginoon? Yung kanyang justice. Yung kanyang justisya na hinihingi sa kasalanan ng tao na satisfied sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Bible, He had put him to grief. Sino nagdala sa Panginoong Jesucristo sa paghihirap? Yung Ama. When thou shalt make his soul an offering for sin. Paliwanag dito. Sino tinutukoy dito? Panginoong Jesucristo. He shall see his seed. Sino yung seed na tinutukoy dito? That is the Christians. Yung believers. At sabi dito ng Bible, He shall see his seed. He shall prolong his days. O, tingnan nyo po. For the second time sinabi, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Yung pleasure at yung pleased, ang tinutukoy dito talagang ikinasiyan ng Diyos. Ano yung larawan nito? Yung justisya na hinihingi ng Diyos para sa kasalanan ng tao ay talagang nasatisfied sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya binuhay ng Diyos na nasa langit. Verse 11.
He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. Ulitin ko, and I shall be satisfied by his knowledge, and shall by my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Mga minamahal ko, that's the gospel. That's the good news. Ano yung good news? Yung kanyang pagkabuhay. Na kung baluktot, pwede maging matuwid. Amen? At hindi lang yun. Na akong baluktot, pwede maging matuwid. At na ako na umod ng makasalanan, pwedeng mapatawad. Amen? At hindi lang yun. Yung kasalanan ko na kahit na ano gawin ko, hindi masatisfy yung Diyos. Nasatisfied na yung Diyos sa sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya siya binuhay. At ito yung pinakahuli. Ito yung pinakahuli sa lahat. Ito yung pinakahuli. Ano? Ibig sabihin kung bakit nabuhay ang Panginoong Jesucristo, maganda ito. Ang tao, may kamatayan. Amen? Yes. Ngayon, si Jesus Christ yung first fruits Yes. na namatay at muling nabuhay. At wala pang nangyayaring ganun. Ngayon, once we believe in Jesus Christ, ito maganda rito, mamamatay tayo. Pero one day, pagbalik ng Panginoon, bubuhay na tayo. Pagtapos tayo sa John chapter 11, verse number 25. John chapter 11, verse number 25. And verse number 26. Napakagandang verse po nito. Isang I am ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng chapter 11, verse number 25. Sama ko na yung verse number 23. Sabi rito, ni Martha. Sabi ni Martha, then, 21, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hast been here, my brother, sabi ng Bible, had not died. Verse number 22, but I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it, sabi ng Bible D. Verse number 23, Jesus said unto her, thy brother shall rise again. Verse 24, Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. Ibig sabihin siya yung magbabangon muli sa huling araw. At ito yung tinutukoy ko kanina. Na isang araw mamamatay tayo at isang araw yung babangon ito. Yan ay kung talagang may pananampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo. At yung kung paano ang Panginoong Jesucristo na buhay, ganun din tayo. Verse number 25. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Siya na mananampalataya sa akin, bagaman siya'y mamamatay, mabubuhay siyang muli. At ngayon, verse number 26, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Maliwanag po yung sinabi ng Bible. Mamamatay tayo, mabubuhay tayong muli. Kasi bakit? Sapagkat tagumpay yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. That's the gospel. Kaya ngayon, itong gospel na ito yung isa sa puso natin. At hindi mo na siya isa sa puso, paniniwalaan natin. Maliwanag po ba? Amen. Sayang, hindi natin kasama yung iba natin mga nakakasama dito. Alam niyo po, nakaprepare na po talaga ako i-share ito eh. Pero katotohanan, kung ano yung share na gospel ng Panginoong Jesucristo, dito sa Luke, ganun din yung i-share ni Apostle Paul na gospel. At sabi ng Bible, for I delivered unto you, first of all, sabi ng Bible, ito muna yung kanyang tinanggap, kung paano ang Panginoong Jesucristo namatay sa kasalanan natin at ang mabuting balita, nabuhay siya ulit makalipas sa pagkakas. Ngayon po, dapat ang kaligtasan natin, ang pananampalataya natin, dito nakatayo sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. That's the good news. What is the good news? The good news is this, na tayo na makasalanan pwedeng maging matuwid. Pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pwedeng mapatawad sa kasalanan. At higit sa lahat, pwede tayong maging anak ng Diyos. Meron mo tayong tanong sa ating pag-aralan? O kaya sa pagsa-soul winning? Importante po ito.
Pag binanggit natin yung gospel, si Jesus namatay at muli pa. At kailangan may paliwanag natin kung bakit siya namatay. At kailangan may paliwanag kung bakit siya namatay. Kasi po bakit? Sapagkat ang importante rito yung ibig sabihin kung bakit siya namatay at kung bakit siya namatay. May tanong po kayo? Ngayon, kung wala po kayong tanong, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Din po, Pastor. Amen? Thank you din. Sa next To God Sunday, be the glory. Hindi po every Sunday. Sapagkat yung kaparusahan na para sa akin ay nako. Yung kamatayan na dapat ako ang ipako sa krus o kami ang ipako sa krus. Inako mo po. Tunay po, Lord, ito yung isang bagay na hindi namin makakalimutan. Amen. 2,000 taon ang nakalipas kung paano ka parusahan ng Ama na nasa langit at muli kang buhayin, Panginoon Jesus. At dalangin ko sa mga kasama kong nandito, ito talaga yung tindigan nila, ito yung paniwalaan nila, ito yung isang puso nila, at ito rin, Panginoon, ang ibahagi, ang inyong ipanginoon. Salamat po sapagkat kami kaaway ng inyong Ama, pero ipinagkasundo mo kami sa pamamagitan po ng inyong kamatayan at sa inyong pamamagitan ng inyong buhay. At dalangin namin, Lord, bigyan mo kami ng katapangan palagi na ipangaral ang inyong salita, na i-share ang inyong salita sa mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakita ng katotohanan, sa mga tao na nasa dilim, na mabigyan din po sila, Panginoon, ng liwanag. At Panginoon namin Diyos, bigyan mo lagi kami ng karunungan na ma-share ang iyong salita. Salamat po, God, Holy Spirit, patuloy kang panguna sa amin sa araw-araw ng buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. To God.